Nagsisimula ang pelikula sa magulong atmosfera ng isang paliparang militar sa Scotland. Sa oras na iyon, abala ang mga sundalo sa paghandle ng paglanding ng eroplano na iniulat na inagaw ng mga terorista. Isang colonel ang nag-utos sa isang sniper na i-intercept ang mga terorista sa eroplano. Pagkalapag ng eroplano, sinubukan ni Colonel Alan na makipag-ugnayan sa lalaking nasa upuan ng piloto, at nadiskubre na putol ang kamay nito. Dahil dito, inutusan siya ni Alan na manatili sa kanyang pwesto dahil maaaring isa siya sa mga terorista. Ilang sandali pa, isang batang lalaki na nagngangalang Elias ang lumabas mula sa cargo hold ng eroplano. Dali-daling lumapit ang mga sundalo kay Elias at dinala siya sa medical room. Pagkarating ni Elias sa medical room, sinubukan nilang alamin kung ano talaga ang nangyari sa eroplano. Lumipat ang eksena sa mga pangyayari bago lumipad ang eroplano ng Transatlantic 473. Sa pagkakataong iyon, si Elias at ang kanyang ina na si Nadja ay bibiyahe patungong New York upang sumailalim sa therapy para sa sakit ni Nadja. Si Nadja ay may leukemia at kinakailangan niyang makipagkita kay Dr. Brown na nangakong gagamutin ang kanyang karamdaman. Ngunit nagsimulang kabahan si Nadja at hiniling kay Elias na maghintay muna sa waiting room habang pinapakalma niya ang sarili. Pumunta siya sa banyo upang inumin ang kanyang gamot na regular niyang iniinom. May mga side effects na mararanasan si Nadja matapos inumin ang gamot, ngunit panandalian lamang ito. Habang naghihintay si Elias, nakilala niya ang isang siyentipiko na si Farid na papunta rin sa New York upang dumalo sa isang convention. Makalipas ang ilang sandali, handa nang lumipad ang eroplano patungong New York. Noong una ay kalmado ang sitwasyon sa loob ng eroplano, ngunit naging tensyonado nang makipagtalo ang isang pasahero sa flight attendant. Dalawang marshal na pasahero rin sa eroplano ang agad na pumagitna, ngunit pinatay sila ng dalawang lalaki na siya palang mga terorista. Nagkunwari lamang silang magdulot ng gulo upang makuha ang atensyon ng mga marshal. Agad namang pinaslang ang piloto ng isa pang terorista. Pinatay din nila ang ACARS system upang hindi na matunton ang eroplano. Binubuo ang mga terorista ni Berg, 8-ball na isang steward, Bastian na co-pilot, Urich, Curtis, at Carl. Inagaw nila ang eroplano at inutusan ang lahat ng pasahero na lumipat sa hulihang bahagi. Dahil sa takot, sumunod naman ang mga pasahero. Ipinahayag ni Berg, ang leader ng mga terorista, na sila na ang may kontrol sa eroplano at inutusan ang lahat ng pasahero na manatiling tahimik hanggang mabayaran ang kanilang ransom. Natuklasan ni Elias ang mapa ng loob ng eroplano at naghanap siya ng lugar na maaaring pagtaguan nila. Nang makita ito, agad siyang pumunta roon. Nakita ni Nadja na tumatakbo ang kanyang anak kaya napilitan siyang sundan ito. Sa kasamaang palad, napansin siya ni 8-ball at tinutukan ng baril. Sa huli, 3 beses na binaril ni 8-ball si Nadja. Nang makita ni Elias ang kanyang inang nakahandusay, umatras siya sa plano niyang magtago at muling ibinalik sa kanyang upuan. Ilang sandali pa, 3 pasaherong Muslim kabilang si Farid ang dinala ni Berg sa unahan. Pinilit sila ni Berg na basahin ang isang sulat na nakasulat sa wikang Arabic. Bukod dito, nirecord din niya ang mga salita ni Farid upang palabasin ng mga teroristang Arabo ang may hawak sa eroplano. Pagkatapos nito, nagbalik ang eksena sa mga alaala ni Nadja noong nakaraan, kung saan makikitang nagpipiknik sila ni Elias at ng kanyang asawa na si Nicola. Habang pauwi na sila mula sa picnic, bigla silang nasiraan ng sasakyan sa gitna ng daan. Dahil sobrang liblib ng kalsada at malayo sa nayon, napilitan si Nicola na umalis at maghanap ng tulong. Ngunit matapos ang ilang oras na paghihintay, kinabahan si Nadja dahil hindi pa rin bumabalik si Nicola. Kaya napagpasyahan niyang siya na mismo ang maghanap kay Nicola habang hawak-hawak si Elias. Habang siya ay nasa daan, napansin niya ang mga bakas ng paa na nagtuturo sa isang tiyak na lugar. Itinuloy niya ang paglakad sa bakas, at sa huli ay nakarating siya sa lumang bahay. Pagpasok niya sa loob, napansin niya ang mga bakas ng dugo na patungo sa isang silid. Sinundan niya ito upang malaman kung dugo nga ba ng kanyang asawa ang nasa sahig. Ngunit nagulat siya nang biglang may lumitaw na isang kakaibang lalaki sa kanyang likuran kaya mabilis niyang isinara ang pinto. Pagkatapos noon, natagpuan ni Nadja ang bangkay ni Nicola na nababalot ng dugo. Muling nagpakita ang estrangherong lalaki at sinubukan basagin ang pader. Agad na hinampas ni Nadja ang lalaki gamit ang isang pamalo, ngunit nasugatan ang kanyang kamay dahil kinagat ito sa kanilang laban. Sa huli, namatay ang lalaki dahil sa pagkakabilad sa araw. Matapos ang pagkamatay ni Nicola, si Nadja na lamang ang natira upang alagaan si Elias.
Napilitan siyang mabuhay sa pag-iwas sa araw upang magpatuloy ang kanyang buhay. Bukod pa rito, iniinom niya ang dugo mula sa laman ng hayop bilang pinagkukunan niya ng lakas. Bumalik si Nadja sa lumang bahay upang maghanap ng lunas at doon niya nakita ang isang aklat na nagsasalaysay ng eksperimento tungkol sa paglikha ng mga bampira. Sa sandaling iyon, may dumating na isang lalaki na nagpakilalang ama ng bampirang napatay ni Nadja. Ipinaliwanag ng ama ng bampira na bawat bampira ay may taglay na masamang diwa na nagtutulak sa kanila na uminom ng dugo ng tao. Sinabi rin niyang isinumpa si Nadja at kinakailangan siyang patayin. Sinubukan niyang patayin si Nadja, ngunit lumaban siya at nagawang patayin ang ama ng bampira. Kinuha niya pagkatapos ang ilang mga gamot na ginawa ng ama ng bampira na maaari niyang gamitin upang bawasan ang pagiging marahas ng isang bampira. Pagkatapos nito, kumuha si Nadja ng isang galon ng gasolina at sinunog ang buong bahay. Muling bumalik ang eksena sa eroplano, kung saan si Nadja, kahit na nabaril, ay nagawa pa ring mabuhay. Gumapang siya patungo sa cargo hold. Inalis niya ang kanyang pustiso na nagtatago ng kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang bampira. Dumating sina Urich at Curtis upang maghanda ng mga parachute at poison gas. Sa parehong oras, tumahol ang dalawang aso ng mga pasahero kay Nadja. Dahil sa matinding pagkauhaw sa dugo, agad niyang kinagat ang isa sa mga aso at ininom ang dugo nito. Narinig ni Urich na naghahanda ng poison gas ang kakaibang tunog sa kanyang likuran. Nilapitan niya ito at nakita si Nadja na umiinom ng dugo ng aso. Agad siyang inatake ni Nadja at kinagat sa leeg, dahilan upang siya ay tuluyang maging ganap na bampira. Dahil ayaw ni Nadja na maging isang marahas na bampira, nag-iniksyon siya ng gamot sa kanyang katawan upang mapigil ang pagiging agresibo at makaiwas sa pagpatay ng sinuman. Samantala, binalaan ni 8-Ball ang mga pasahero na kung hindi sila mananatili sa kanilang mga upuan ay ilalabas niya ang poison gas. Bumalik si 8-Ball at ang mga hijacker sa cargo hold upang maghanda ng tumalon palabas ng eroplano gamit ang parachute. Pero bago iyon ay nagtanim muna sila ng bomba dahil plano nilang pasabugin ang eroplano pagkatapos nilang tumalon. Lumabas si Nadja mula sa cargo hold at nagtungo kay Elias. Dinala niya ito sa cabin ng piloto, kung saan plano niyang ibalik ang eroplano sa New York matapos itong ma-hijack at ilihis papuntang London. Dahil naka-autopilot pa rin ang control system ng eroplano. Pumunta si Nadja sa silid ng mga pasahero at nagtanong kung sino ang marunong magmaneho ng eroplano. Hindi nagtagal, may isang estudyante na nagsabing nakapaglaro na siya ng simulator game at handang magboluntaryo upang maging pansamantalang piloto. Isinama niya ang estudyante kasama si Farid na nais tumulong bilang co-pilot. Bago iyon, ipinaalam muna ni Farid sa mga pasahero na lahat sila ay mamamatay dahil pinlano na ng mga hijacker na ipabangga ang eroplano sa isang gusali sa London. Kumalat ang tsismis sa mga pasahero na ang mga terorista ay nagtatangkang manipulahin ang stock market. Kasunod nito, sumama sina Farid at ang estudyante kay Nadja patungo sa silid ng piloto, habang si Nadja naman ay patuloy na mino-monitor ang CCTV upang bantayan ang mga hijacker. Plano sana ng estudyante na ibalik ang ruta ng eroplano papuntang New York City kapag nakatalon na ang mga hijacker mula sa eroplano. Sa kasamaang palad, natagpuan ng mga hijacker na nasa cargo hold ang bangkay ni Urich. Naniniwala si 8-Ball na si Nadja ang may kagagawan sa pagkamatay ni Urich dahil hindi niya nakita ang bangkay ni Nadja malapit sa pintuan ng cargo hold. Pagkatapos nito, dumiretso sila sa silid ng piloto upang pigilan si Nadja. Upang pilitin si Nadja na buksan ang pinto, pinatay ni Berg ang isa sa mga pasahero sa harap niya. Dahil hindi pa rin binuksan ni Nadja ang pinto, kinuha ni 8-Ball ang isa sa mga batang anak ng pasahero upang takutin siya. Nang makita ni Nadja na papatayin na ni Berg ang bata, agad niyang binuksan ang pinto at marahas na inatake si Berg. Pagkatapos noon, kinuha ni 8-Ball ang bag ni Nadja at natagpuan ang isang notebook na may tala ng oras ng pagsikat at paglubog ng araw. Nagsimulang maniwala si 8-Ball na isang ang vampira si Nadja. Kaya naghanda siya ng UV flashlight at gumawa ng matulis na patpat bilang sandata laban kay Nadja. Matapos maging handa ang lahat, dumiretso ang mga hijacker sa silid ng piloto upang patayin si Nadja. Doon napansin ni 8-Ball si Nadja at sinubukan labanan siya, habang papunta naman sa cockpit ang iba.
Nagtagumpay si 8-Ball na talunin si Nadja, at nagsimulang humanga sa katawan ng vampira na hindi madaling mamatay. Kumuha rin siya ng dugo ni Nadja gamit ang hiringgilya, at pagkatapos ay papatayin na sana si Nadja gamit ang patpat. Ngunit biglang dumating si Elias na may baril at itinutok ito kay 8-Ball. Pinaputokan siya ni Elias, ngunit ang bala ay tumama sa salamin ng bintana ng eroplano dahilan upang masipsip palabas si 8-Ball. Dito nagsimulang bumaba ang air pressure sa loob ng eroplano. Agad na pinasabog ng co-pilot na si Bastian ang pinto ng cockpit at pinababa ang lipad ng eroplano. Dahil sa biglaang pagdive ng eroplano, isa sa mga pasahero ang aksidenteng tinamaan ng trolley at nagkaroon ng maliit na punit sa kanyang tiyan. Dahil pinili ni 8-Ball na iwan si Nadja, ipinagkatiwala naman niya si Elias kay Farid bago niya habulin si 8-Ball sa cargo hold. Pagdating ni Nadja sa cargo hold, natagpuan niyang nagtatago si 8-Ball sa loob ng kotse. Sinubukan niyang barilin ang bintana ng kotse ngunit hindi nabasag ang salamin. Kumuha siya ng bakal at sinaksak ito kay 8-Ball, ngunit madaling naagaw ni 8-Ball ang bakal mula kay Nadja. Pagkatapos nito, itinurok ni 8-Ball sa sarili niya ang dugo ng vampira. Bilang resulta, nagsimula siyang magbago at naging vampira. Dali-daling binuhusan ni Nadja ng pabango ang kotse at sinunog ito upang patayin si 8-Ball. Gayunpaman, nadetect ni Bastian ang usok mula sa cockpit at agad na inagapan upang apulahin ang apoy sa cargo hold. Nagsimulang pumunta ang mga hijacker sa cargo hold upang silipin ito. Natagpuan nila si Nadja na sinusubukang makatakas mula roon. Nang makita nila ito, agad nilang binaril ang binti ni Nadja. Sa kabutihang palad nakalabas pa rin si Nadja at agad niyang isinara ang pinto. Nakita nilang nasa loob pa rin ng kotse si 8-Ball. Isa sa kanila ang nakakita kay 8-Ball na nagkikisay. Tinangkapan niya itong tulungan, ngunit kinagat siya ni 8-Ball hanggang sa mapatay. Samantala, sa silid ng mga pasahero, sinimulang sisihin si Nadja at tinangkang patayin siya. Mabuti na lang dumating sina Elias at Farid upang pigilan sila. Nang matanto ni Nadja na naging vampira na si 8-Ball, agad niyang isinara ang lahat ng pinto upang hindi makapasok si 8-Ball sa cabin ng eroplano. Tumulong din ang ibang pasahero kay Nadja upang hawakan ang pinto. Sa sandaling iyon, sinubukan ni 8-Ball na pumasok sa cabin, at agad namang hinawakan ni Nadja ang pinto. Nang tinangka siyang tulungan ni Farid, nakagat ang kanyang kamay. Pagkaraan, isa sa mga pasahero ang bumaril kay 8-Ball. Pagkasara ng pinto, agad na pinutol ni Nadja ang kamay ni Farid upang hindi kumalat ang impeksyon sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, dinala ni Nadja, Farid, at Elias si Bastian sa cockpit. Sinabi ni Bastian na paubos na ang gasolina ng eroplano, kaya hindi na nila maaabot ang New York City. Wala silang magagawa kundi maglanding sa pinakamalapit na paliparan. Ilang sandali pa, nakatanggap si Bastian ng signal mula sa Special Military Ground Tower ng Scotland. Sinabi ni Bastian ng totoo na ang eroplano ay na-hijack at nakakulong na sa cargo hold ang mga terorista. Samantala, isa sa mga pasaherong nasugatan sa tiyan ay ginamot ng doktor. Ipinaalam ng doktor na pumutok na ang kanyang kidney at maaari siyang mamatay dahil dito. Pagkatapos ay nagtungo ang doktor sa medical room upang kumuha ng mga gamit para pigilan ang pagdurugo. Nang umalis ang doktor, nagsimulang maglakad ang sugatang lalaki patungo sa cargo hold. Lumalabas na ang lalaking ito ay natatakot na siya'y mamamatay at nais niyang makagat ng vampira, dahil iyon lamang ang tanging paraan upang siya'y manatiling buhay. Nang buksan niya ang pinto ng kargamento, hinarap niya si 8-Ball at hiniling dito nakagatin ang kanyang leeg. Ngunit tumanggi si 8-Ball at dumiretso lamang sa paglalakad. Dahil sa kanyang ginawa, nakalabas ang mga vampira mula sa kargamento at sinimulang atakihin ang lahat ng pasahero sa cabin. Agad na nagpanik ang mga pasahero at nagsiksikan silang pumasok sa silid ng piloto. Sa huli, nagsimula nang mag-transform lahat ng pasahero bilang mga vampira. Napagtanto ni Farid, Nadja, at Bastian na kung makalapag ang eroplano, makakatakas ang mga vampira at magiging napakadelikado para sa mga tao sa ibaba. Dahil dito, iminungkahi ni Farid na pasabugin ang eroplano pagkatapos nitong lumapag gamit ang mga explosive device na nakakabit na sa tangke ng gasolina. Gayunpaman, nasa kargamento pa ang detonator ng mga explosive, at ang tanging ligtas na daan papunta roon ay sa makipot na lagusan ng hangin. Matapang na dumiretso si Elias sa butas nang hindi nagdadalawang isip habang may hawak na UV flashlight bilang sandata laban sa mga vampira. Pagdating niya sa kargamento, nakuha niya ang detonator.
Ngunit nagsilabasan ng ibang vampira, dahilan para malaglag ang UV flashlight ni Elias. Napilitan siyang magtago sa ilalim ng kotse. Nakita ito ni Nadia at nagpas siyang iligtas ang kanyang anak. Bago umalis, hiniling ni Nadia kay Farid na ipangakong aalagaan si Elias hanggang sa paglaki nito kung siya man ay mapatay. Pagkatapos noon, agad na sinipsip ni Nadia ang dugo ni Bastian upang mailabas ang kanyang mabagsik na anyo. Lumabas siya mula sa silid ng piloto at mabilis na tumakbo papunta sa kargamento. Habang sinusubukang iligtas si Elias, hinarap siya ni 8-Ball. Sa huli, napilitan silang maglaban. Dahil kulang sa dugo si Nadia, natalo siya ni 8-Ball. Pagkatapos nito, nilinlang ni Elias si 8-Ball na lapitan ng hatch. Nang nakatayo si 8-Ball sa tabi ng pinto, pinasabog ni Elias ang isa sa mga explosive sa hatch na naging dahilan para sipsipin palabas si 8-Ball, ngunit tila naipit pa rin siya sa isang lambat. At gaya ng inaasahan, muling lumitaw si 8-Ball at nagtangkang atakihin si Elias. Agad na ipinaharap ni Farid ang eroplano sa sumisikat na araw. Dahil dito, nasunog si 8-Ball at namatay nang bumagsak sa lupa. Nang mapansin ni Elias na nanghihina ang kanyang ina, hiniwa niya ang kanyang palad at pinainom ang dugo sa kanyang ina. Nang magising si Nadia, pinigilan niya si Elias na lumapit dahil sa posibilidad na mawalan siya ng kontrol at kagatin ng anak niya sa oras na iyon. Pagkatapos, bumalik ang eksena kay Elias na nasa medical room pa rin. Isa sa mga opisyal ang nag-imbestiga sa kanya doon. Sinabi ni Elias na puno ng vampira ang eroplano at inutusan silang agad na ilabas si Farid. Ngunit walang naniwala sa kanya, kabilang si Colonel Alan, kaya tinurukan na lamang nila si Elias ng pampatulog imbes na pakinggan siya. Pagsapit ng gabi, inutusan ni Colonel Alan ang mga sundalo na hulihin si Farid, habang ang iba na may babasagin ang pinto ng cabin upang sagipin ang mga pasahero. Pagpasok nila, agad silang inatake ng mga vampira. What the hell? Si Elias, na dapat ay dadalhin na sa ospital ay nagising. Tumalon siya mula sa ambulansya at mabilis na bumalik sa eroplano upang hanapin si Farid. Samantala, hawak na ng mga sundalo si Farid. Sa parehong oras, napansin niya si Elias na patakbong papunta sa eroplano. Tinawag niya ito ngunit hindi siya narinig ni Elias. Samantala, nagsimulang bumaba ang mga vampira mula sa cabin. Bago pa makalayo ang mga vampira mula sa eroplano, napilitan si Elias na kunin ang detonator na nasa loob ng kanyang teddy bear. Pinindot niya ang buton at nagresulta ito sa isang napakalaking pagsabog ng eroplano. Pagkatapos ng pagsabog, napagtanto ni Colonel Alan na walang kasalanan si Farid. Pinalaya niya ito at muling pinagtagpo sina Farid at Elias. Ang mga vampira sa kabilang banda ay malamang lahat napatay sa lakas ng pagsabog, at dito na nagtatapos ang pelikula.